Nauwi sa kasuhan ang turingan ngayon ng dalawang dating magkaibigan na parehas noong sinoportahan sa 2022 elections. Narito ang balita ni MJ Mondejar. Sa isang press conference sa Quezon City ay taas ang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Avel Bacudio. Ang mga pahayag ng anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan sina Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga pareha silang supporter ng unity team nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacudio ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling relo si Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Itinanggi rin ito na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Shenzhen at US visa ang kanyang pamilya. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungalingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bacudio ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. We categorically denied all of those allegations, and we shall prove in a court of law that those are all false. Dahil dyan, isang $2 million cyber libel case ang sinampa ni Bacudio laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Ayon sa complainant, hindi na raw sana ito magrereklamo dahil ayaw nito ng gulo. Pero marami na raw kasing apektado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF. So nakakalungkot, pero ako naman sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagdasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhan tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, of course, the first family is nadadamay. Nanindigan naman si Bacudio na kliyente niya lang sa mga damit ang first family at hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ayon naman sa US-based Filipino lawyer na si Ernedo Valera, decriminalize ang cyber libel sa US. This is purely a civil matter. It is not a criminal matter. Kasi pag nilitis yung libel na yan, lalabas yan. Titignan talaga ano yung intention, ano yung motibo, ano yung malalim na dahilan, bakit mo sinabi yan, at ano yung batayan mo. So, papasok ka ngayon sa evidence. So, Inisyuhan naman ng summon si Maharlika mula na maisampa ang kaso noong January 24. Sa ngayon, wala pang sagot si Maharlika sa kaso. Okay, sasagutin na natin yung pinaggagastusan ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Sabi ko nga sa inyo, si Lisa lagi ang bida sa kahayupan. Okay? Okay, si Lisa lagi ang bida sa kahayupan dahil ito lahat ay kanyang what? Hatchet job or demolition job laban sa isang Maharlika na pinapanood ng kanina actually across social media we have 10,000 live viewers sa Maharlika Network and sa ating Boljak TV. Congratulations to all of you. Okay mga kababayan. Umpisa natin itong hatchet job ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Na-i-mention ko na po ito ang vlog na itong tungkol sa kaso na isasampa daw ni Avel Bacudio na dating nanglilimahid, okay, bago mag-eleksyon. Isa-isahin ko ang kanyang mga kasinungalingan dahil thank you nga sa aking palangga na nag-subscribe dito. Okay, nag-subscribe na nood dito dahil yung aking palangga, pinagtiyagaan daw niya yung press con, no, mga dugyot, okay, na nag-imbita ng mga media para lang i-defame ako. Again, they're not gonna win, darling, to defame me. I bet. Nolan, hindi mo naman kamag-anak si Bibot Nolan, ha? Okay, palangga. Okay, iba pa yon. Ngayon, mga kaibigan, sagutin natin ng isa. Okay? Una, ang kasinungalingan daw, okay? Hindi, kasinungalingan niya kasi very famous ka na Maharlika, sabi ni ST Aliandrino. Yo, okay. Ganito talagang alindog ng mga nakatulog ng bonggang-bongga. I feel so refreshed. Diba? So, eto. Ikaw, Avel Bacudio, okay? Nuknukan ka ng kadyutahan ng kasinungalingan. Mga kababayan, umpisa natin dun sa kanyang sinabi na ako daw po, bilang isang Marcos supporter, ay nag-reach out sa kanya para maging kaibigan. So that is
a big, big lie. Okay? Sa araw na ito, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba, actually nabanggit ko na to, and I'm still consistent and true to my statement. Si Bacudyo na isang fake friend na sinungaling, nuknukan ng sinungaling, ang dami mong kasinungalingan, bakla, sinusunog ka na sa impyerno. Okay? Ang sabi niya mga kababayan, ako daw ay nag-reach out sa kanya. Sino ba to si Abel Bacudyo? Siya po ay isang naglilimahid na designer na lumapit sa amin ni Joe, na kaibigan ko, para i-promote siya kay Lisa Ahas Araneta. Dahil hindi po siya kilala ni Lisa Ahas Araneta. At ako at si Joe ang nagtulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs dahil ang totoo, mababait kaming nilalang. Okay. So Abel, number 1 na sampal ko sa'yo na sinasabi mo ako ang nag-reach out. Nag-message sa akin si Joe, sorry Joe, nananahimik ka na ngayon, but I hope magsalita ka in due time, you know, na pinakilala po yan sa akin ni Joe na, you know, campaign, nagtumulong din kay Kuting ng Norte. Ang sabi sa akin ni Joe, Miss Maharlika, meron tayong kababayan na inaapi ng mga dilawan kasi kinancel culture. Sabi niya sa akin, interviewin mo. Gagawa ako ng group chat para ipakilala siya sa iyo. So just para malaman niyo mga kababayan na si Maharlika ay laging nasa katotohanan. 'Di ba? Ngayon, sabi ni Nina Manuel, thank you palangga sa sinabi ko tungkol. Okay. Pakita ko po sa inyo yung paano kami nagkakilala. Ito, this was July 1 of 2021. Okay? Ito po ang group chat na hindi alam ni Abel, na hindi niya pa nabura ang mga statement. Ayan po yan, mga kababayan. You move a little bit. Okay, mga palangga. Okay, so ayan. So ayan mga palangga. Okay? So ito, nakita nyo? Ayan po yung group, Joe Smith. Okay? Ayan po, sabi ni Joe Smith, ayan, July 1. Okay, kasi sinabi na ni Joe sa akin na Miss Maharlika, gagawa ko ng group. Sabi ko, hi good people. Oh, Inang, sabi ni Abel, Inang, magandang araw po sa iyo, mahal naming Maharlika. O, anong sabi ko? Salamat, Abel. Magandang araw. Okay, yan po. Message po yan. Papakita ko lang sa inyo kasi gumagalaw yan. O, nakita nyo? Okay, gumagalaw yan. So, hindi pa nabubura ni Abel yan. Okay? Na-screen record ko na po lahat yan. Dahil, you know, pero ang mali ko lang, hindi ko pa na-screen, yung iba niyang mga sinabi sa akin, dun sa personal namin, nabura niya na. Kaya dito niyo makikita ko sinong guilty. Okay, Abel, sinungaling ka. Number 1 mong kasinungalingan. Tapos po, ito mga kababayan, may ni-screenshot din ako dun sa ano na yon, mahirap kasi mag-ganoon ba? Okay, yaan, okay, ang dami ko ni-screenshot muna kung paano kami nagkakilala. Okay, ito. Tapos yung tungkol sa dinamitan niya ako. dahil doon sa statement niya, binihisan daw niya ako ng mga design ng mga ano niya. Mga kababayan, hindi po ako lumapit kay Abel Bacudyo na para, uy, dibihisan mo naman ako. Siya po ang lumapit sa akin para i-promote yung kanyang jacket. Okay? Na ginawa. Dahil nga naantig ako sa kanyang kwento na wala siyang pambayad sa kuryente. Ha? Abel, huwag kang magyabang, bakla. Okay? Ang sabi mo, wala kang pambayad sa kuryente bago pa lang ikaw nakilala ni Lisa. Kaya ako naawa sa iyo, kaya kita in-interview, kaya kita pinromote ko yung buwaka ng inang jacket mo na pagdating ng panahon, pag nakabalik na ako ng California, ay susunugin ko ang mga jacket mo na natira pa doon. Okay? Ayun, mga palangga. So, pinakilala po ako ni Joe dyan. Dahil ang sabi ni Joe, kawawa naman si Abel, tulungan natin makabangon. So, ito po isa sa mga statement. Tapos, nagpapadala na siya ng ito, Abel, pinapadala mo ako, inuuto mo ako dyan, na nanonood siya ng vlog ko, ikaw yang gago ka. Okay? Ngayon, ito pa, ang mga statement niya. You know, alam mo, hindi mananalo yung mga case-case na yan sa katotohanan. Okay? So, ngayon, ito. Yan ang kanyang mga message. So, ito mga palangga, sinesend niya sa akin itong kanyang, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? O, ayan ang statement ni Abel, na hindi niya nabura. O, ayan, sinesend niya sa akin, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? Ayan po. So, para gusto niya sabihin, kasi gagawa nga daw siya ng t-shirt. Okay, sabi niya, the making of BBM personalized jacket, di ba ate? O, saya-saya.
Ayan po yan, sinisend niya sa akin. Ano bang kinalaman ko dyan sa mga jacket na yan? Okay? Ikaw ang nag-promote o nagsisend ka sa akin, di ba? Ayan mga kababayan, November 3 of 2021. Ayan, 2021. Ayan po, sinisend niya sa akin. Ayan, sinisend niya ng bonggang-bongga. Pinopromote niya yung jacket. As a vlogger, mga kababayan, di ba alam nyo yan? As influencer, sa mga TikTok, pinapadalan kayo. Ako, pinapadala ko ng mga kape, kung ano-ano para i-promote. O ito, Joe Smith, Bongbong Marcos. Ngayon, mga palangga, okay? Okay? Ngayon, ang gusto ko lang linawin na hindi ikaw nagpakilala, hindi ako nagpakilala sa'yo. Ayan po ang ginawa niya, Bongbong Marcos. May Sandro. Anong sabi mo dyan, gago ka? Na, okay, sabi mo, love you ate. Sabi ko, wow, thank you Abel. Ayan po yan no. Sabi ko, wow, thank you my Abel. Sabi niya, love you ate, magpapadala na ako mamaya, ganyan-ganyan. Sabi ni Joe, wow, ganda, love you, please send me the photos of Sandro. Ay, send ko kay Lisa. Nakita niyo po yan? Sabi ni Joe, please send me the photos for BBM, Sandro, and Lisa. Send ko po ang pic kay Lisa. O, ayan. Yan po ang katunayan na pinopromote namin siya. Please send me to Abel, ganyan-ganyan. Address, please. Na-send ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ko i-promote si Abel kay Lisa. O, ano sabi mo dyan, Joe? Na-send ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. To personally give stress siya sobra dahil kay Sarah. O, yan. Nakita mo yan? Nakita nyo yun na nasi-stress talaga si Lisa kay Sarah. Ayan. Hindi ko dapat maipakita. Hindi ko nabasa. Pero yan yung totoo. Okay? At tapos ito pa sabi ni... anong sabi mo, Abel, kay Joe? Ayan. Yes. Abel replied, stress siya sobra. Tapos sabi ni talaga? Oh, yes, exciting. Matutuwa si Lisa, sana make her smile please, Abel. So dyan pa lang, mga kababayan, kasi nga sabi ni Ayam, nabubwisit nga ayaw nga ni Ahas kay Sarah, pero tsaka na yon dito tayo tutok. Okay? Okay, sabi ni Abel, kaloka, tungkol to sa kay Sarah. Kaloka, akala mo, okay, mapapadal, sabi ko, okay, salamat po. Ano tong email na to? Kaloka, akala mo mapapadala ako ng ginto, daming humihingi. Ha ha ha. Ayun, ang sabi ni Abel, akala mo magpapadala ako ng ginto, ang daming matutuwa. Ito yung tungkol marami daw nanghingi sa kanya ng mga, ayan po, ayan. Ayan, kaloka, akala mo magpapadala ako ng ginto, ang daming matutuwa. Sabi ko, thank you so much, Abel. I-post ko rin yung sa akin kasi si Joe nauna na nagyayabang patatalbog ba ako? Sabi ni Abel, hala, mababash ako. So again, mga kababayan, hindi po ako binihisan ni Abel Bacudio. Siya po ang nag-promote ng kanyang mga jacket. At binayaran ko yung buwakan ng inang yan. Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya, mga kababayan. Tignan po. Okay. Sabi ko, di ko muna sasabihin kung kanino galing, okay? So sabi ko dito, kasi our friends before, yung pala fake siya. Sabi niya, hindi ko muna sasabihin kung kanino yung kagaling, yung jacket. Anong sabi mo dyan, Abel? Hindi mo to nabura, nakalimutan mo, may group chat. Before distribute sa iba, kayo lang ang ginawan ko. Bongbong, Lam, Sandro, Simon, Vinny, Maharlika, Joe, Vic, and Marco. Marco Araneta at si Attorney Vic. Na sumisip-sip ka ba dito? Sinungaling ka. Alright? Ito mga kababayan. Okay? Ate, wag na lang, sabi mo, ate, wag na lang name ako, tahimik na ako, ha, pag nakaupo na si BBM. Okay? Nakita nyo yan? Sinisend po niya sa akin. Ate, kita ko logo sa hanger, ha, kasi ito yung mga pinost ko. Ate, yan post mo para di ako ma-1, 2, 3, ha. So, ayan po, that was 2021. So, ano yung kasinungalingan nitong hinayupak na jokeling, okay, na ako ay nanghingi sa kanya ng damit at binihisan niya ako. Napakasinungaling mo. So ngayon, gusto ko lang ito ipakita mga palangga. So ito na po mga kababayan. Alam nyo, ito po binayaran ko siya. Okay, ng bonggang-bongga. Okay? Ayan po, ipisinend niya. Pinakita ko na sa inyo yung resibo nung una, di ba? Anong katin ko pa, hindi ko na ready yung resibo. Pero mga kababayan, yung mga ino-order nyo na t-shirt, ito po, Sendwave app, sabay promote. Pakita ko sa inyo, ayan po Sendwave app, binuksan ko. Okay? Binuksan natin. Okay? Tignan ka lang natin to. Okay? Okay. Tignan natin yung Sendwave app. Tignan natin yung history. Maliban doon sa, yung una ko pinakita, that was $900 ang pinadala ko, almost 50,000.
Okay, I wish makuha ko yung, kuha mo kay ano Palangga. Doon yung record. Baka nasa kaano niya. Kay Palangga doon, nakahiga. Nasa cellphone niya. Yung resibo na binigay ko sa kay ano, kay Abel, yung pera. Okay, ito mga Palangga. Tapikin mo lang, ito. Ito tignan natin mga kababayan. Abel Bacudio. Okay? Pakita ko lang po sa inyo kasi live ito at least nakikita ninyo na recipients. Okay, recipients. Hanapin ko yung pangalan niya. Hanapin kita, Abel. Yung kay Abel. Okay? Abel Evil. Okay? Okay. So, paano ba to history? Okay, mga Palangga. Okay, Abel. Pakita mo muna. Isend niya kamo sa akin. Yung history nito. Payment, personal information, recipients. Okay? Nawala na. Enter. Abel. Okay, Abel. Ito, dapat ito. Recipients. Okay, dahil lang Palangga. Paano na ba to? Si transaction. Ito, si transaction. Abel Bacudio. Okay, Abel Ito mga Palangga. Sinadya sa akin? Nasa message siya mo, isendya sa akin. Okay mga Palangga. So ito po yung date July 24. Kasi nga, ang mga kaibigan ko, nireregaluhan ko ng t-shirt, ng damit niya. July 24, June 22, February 25. Ito mga kababayan, ang transaction ko sa kanya. Kaya huwag ka magsinungaling, gago. Ganyan. Okay? So huwag ka magsinungaling. Ayan po ang padala ko kay Abel Bacudio. Delivered po yan. Okay? Abel Bacudio. $271, 15,000. Magkakasunod po yan, 10,000, 5,000, 10,040. Ayan po, 10,000. So hindi po totoo ang sinasabi niya na nakabenta daw ako ng 4 lang. Okay? Na sinasabi niya 4 lang at sinasabi niya dinamitan niya ako. Alright? So ngayon, mga Palangga, okay, yung tungkol doon sa kasinungalingan niya, na ako ay dinamitan niya. Siya po ang nagpapasuot sa akin ng damit niya, hindi ako humihingi ng pabor sa kanya. Ate, isuot mo to, i-promote mo. Kasi nga, binudol niya ako. Binudol niya kami. Tapos, mga Kapalangga, pinopromote ko siya kay Lisa Ahas Mugs. Okay? Ito. Lisa Ahas Mugs. Medyo mahaba-haba tong vlog natin. Kasi, ito. Alam. Okay? Ito po ang message namin ni Lisa sa Signal. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ko suportahan ang job normal na ito. Okay? Enjoy your vacation. Sabi ni, happy Sunday, madam. Okay. Okay. Sabi ko kay Lisa, happy Sunday. Nakita niyo po yan? FL. Okay. FL Lam. Why don't you bring that computer over there? Okay. So nakita, you just move there. Okay. So ngayon, okay, mga Palangga. So ito, yan ang usapan namin ni Lisa. Ayan po, Abel Bacudio. Pinopromote ko po yung design ni Abel. Tinutulungan ko siya Palangga. Ayan, tinutulungan ko yan siya. Tinutulungan namin siya ni Abel, ni Joe. Ayan. O, anong sabi ni Lisa? Okay? Sabi ko, PBBM. PBBM is so guwapo with that barong. Pinopromote ko siya. Anong sabi ni Lisa? Will pass on your message. Thanks, dear. Tapos hindi ko tinigilan kasi Abel, binudol mo ko. Pero okay lang, magkasama kayo ni Lisa, magkasabot na kayo ngayon. Ayan po, mga kababayan. Pinapost ko yung mga design niya. Okay? Sinesend niya sa akin, inuutusan niya ako. Okay? Okay, inuutusan niya ako, mga Palangga. Ayan. Kita nyo? Sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan dito? Okay. So, nasagot na natin yan. Ano sabi ni Lisa? Okay, eto pa. I wish mahanap ko yung video dito na, okay, video. Eto, recent to. Kung hindi nga ni Lisa, Abel, hindi nga ni Lisa, mabanggit sa'yo, ay mabanggit ang iyong, years. Ito, mga kababayan. Album, kota tayo ng video. Okay, video. Okay, para mapatunayan ko sa inyo na si Joe, ako, ang tumulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs. Ito po ang video. Papakita ko sa inyo ang message na, actually matagal na to, hinalungkat ko lang, at sinend, ito. Mismo na, ito mga kababayan. Ito Abel, para mapatunayan ko sa inyo. So hindi totoo na ako po ang nag-reach out kay Abel, sinungaling siya. Let's talk about the case later. Ito mga kababayan, panoorin nyo. Hey Abel, it's me. Just wanted to thank you for the nice terna you made for me. I just came back from
Davao, so I decided to try it on. It's so pretty. Thank you. Thank you so much. Okay. Here's my face. Okay, so yan. Yan po yan, isa yan. May mga picture pa dito na binanggit niya si, iba pa pala yun, video. Okay, nahanap ko lang yung isang message ni Lisa Smugs. Okay, about Abel Bucadio pa nga ang sabi niya eh. Sa dami kasi ng message, mga palangga. Okay? Asan na yung Abel Bucadio na yon? Okay, nasa group kasi yon. Tingnan natin. So anyway, napakita ko naman siguro, hanapin ko lang si Abel Bucadio. Okay, mga kababayan, nakita nyo na. Okay, ito na. Pakihanap po nga dito si Abel Bucadio. Dito sa ano na yan. Okay, dito. Pakihanap po yung Abel Bucadio. Diyan sa message na yan. Nandiyan dyan, hanapin mo pabalik. Ay, mamaya, mag-chika mo na. Ayan yata, hanapin mo. So anyway, so yun mga palangga. Okay? Nasagot, okay? What is that? Okay. Ito. Here's another thing. Yeah, ikaw, Abel. Okay, pinadalhan ka. Nakisuyo ako sa friend ko. Okay, ito. Nakalagay ba yung pangalan dito? Okay, wag na natin. Tatakpan ko lang yung pangalan ng friend ko kasi baka madamay. Ayan. Mga kababayan, pinadalhan ko si Abel December 19, 2021 doon sa ginawa niya sa akin. Hindi po yung libre, binayaran ko siya. Kasi gusto ko siyang suportahan dahil alam ko, sabi nga niya, at napag-usapan namin, wala siya pabayad sa kuryente, ba't ko naman ipagdadamot ang 3,000 pesos mga palangga sa isang kaibigan? Okay, ito na. Okay? Ayan, Abel, ready ka na? Mga kababayan, tatayo lang ako. Ayan po. Ayan, pinadalhan siya ayan po yung pera. Okay. So nakita nyo na, di ba? Okay. That's what? $989. So hindi pwedeng manalo ang kasinungalingan. Kaya wag kang magsinungaling na 4 lang na ibenta ko. Ang dami kong naibenta dahil sa following, dahil sa mga followers ko, dahil gusto kitang tulungan. Okay? So another issue, mga kababayan. Another issue ni Abel, thank you honey okay? Tungkol sa, ako daw po ay nakitira sa kanya, sa kondominium niya. Buwa ka ng ina ka, magpakita ka ng ebidensya. Padali mo sa court na ako'y tumira sa'yo. Mga kababayan, I can provide sa korte. Isasama ko yan. Akala mo ikaw lang naman mag-file ng case? Ako po ay tumira sa 3 hotel. Okay? Diyan sa Metro Manila. Isa diyan ay Shangri-La Hotel. Okay? At sinusundo niya ako doon. Bakit ako sinusundo? Totoo yon na sinusundo hatid niya ako. Bakit mo ako sinusundo hatid? Kasi binabakuran mo ko dahil pinakikinabangan mo ko. Gusto mong i-push ko ikaw kay Lisa. At pati ang alaga mo, i-push ko. Sino na nga ba yun? Pati ang alaga mo na gustong pumasok sa youth commission na si Kyle. Pinapapush nyo, di ba? Pinakain nyo nga kami doon sa dampa ng pamilya. Oo, totoo yun, pinakain niya ako. Pinakain nila ako doon mga palangga. Iniimbitan niya ako kasi gusto niyang i-push ko siya nang i-push kay Lisa Ahas Araneta Marcos. Pero yung sasabihan mong nuknukan ka ng sinungaling na ako ay tumira sa condominium, hindi ako nakikitira. Okay? Hindi ako nakitira sa'yo. Actually, my friend, si Tita, shout out na kay Tita I forgot her name. Tita from Canada. Okay? Inoffer po niya yung condo niya sa akin. Okay? Connie, I forgot her name. Sorry, Tita. Panisensya ka na, punong-puno ako ng eksena ngayon. Okay? Ngayon, mga palangga, inoffer sa akin yung condo niya. Sabi ko, sige, Tita, dahil nahiya ako sa kanya, dahil talagang sobrang... Tita Zenny ng Vancouver, Canada. So sabi ko, Tita, meron naman akong hotel, but thank you for your offer. Pero dahil gusto ko lang pagbigyan si Tita, ayan, ito, real story to, Tita Zenny from Canada. Pinuntahan ko po yung hotel niya sa Mandaluyong.
Okay? So nagstay ako doon, kahit na nakabook pa ako sa hotel ko, das nagstay lang ako para mapagbigyan ko si tita at nahiya ako dahil yun, nabuka loob. So pumunta, natulog ako doon, natulog kami overnight doon sa condominium na yun, somewhere in Mandaluyong, pero nakabook pa rin kami sa hotel. And it just so happened, tita, I'm sorry, ngayon ko lang po ito sabihin. Kasi syempre ayokong magsabi ng something, no, na, dahil, in-host ka, mahina kasi talaga yung internet. Okay? Tita, mahina. Tita Seni, alam ko nanonood ka. Okay? So, pumunta kami, sinubukan namin. So, mahina yung internet. So, bumibisita-bisita lang kami sa kondo. Tita, ngayon ko lang din po sasabihin sa iyo na hindi po talaga ako natulog doon. Pero hindi ko sinabi kay Tita Seni, mga kababayan, na hindi ako nagstay doon. So, ang alam ni Tita Seni, na nagstay ako doon sa condominium niya. Pero I can show proof, mga kababayan. Okay? Papakita natin sa hotel na yung aking booking. Ngayon, mga kababayan, ang kasinungalingan ni Abel na ako po, na nagstay daw ako sa kanya, isa pong malaking kasinungalingan. Okay, tignan natin dito, mga kababayan, sa email ko. Okay, ito. Ayan. Ang email ko, puntahan natin sa So, puntahan natin ang Shangri-La Hotel. I pay what? 15,000 more or less $400 a night. Like mga 15,000, 'di ba, sa Shangri-La? Okay, pakita ko lang sa inyo mga palangga. Alam mo nyo, Shangri-La Hotel. Okay, booking. Okay? Ito, nakikita naman yan, no? Nagstay ako 3 hotel, Shangri-La, Richmond, at saka yung Wynwood ba yun? So, 3 yun, mga palangga. So, I can show you proof. Okay? Ito, Shangri-La Hotel. Okay, ito na. Shangri-La booking. Okay? But anyway, Richmond Hotel, ayan po, 3 nights ako sa Richmond. Okay, doon ako nagkasakit. Doon ako dinala ng pagkain ni Abel. Totoo yun. Totoo, dinala niya ako ng pagkain. This is July. Richmond, iba-iba kasi palipat 3 nights in Manila. Okay? Last day. Excuse me. Ayan po. Nakita nyo, Richmond? Basta marami, hindi ko na kailangan isa-isahin to. Pakahanap mo nga yung sa isang hotel, sa Wynwood ba yun? Shangri-La Hotel. Nakita nyo na, alam ng mga taga Shangri-La, favorite hotel ko yun eh. Okay, Shangri-La Hotel. Okay, booking. Tingnan lang natin. Okay, booking. Okay. Okay. It's okay lang yun. Para alam ng taong bayan. Okay, mga kababayan. So number 1, number 2, kasi nungalingan ni Abel, hindi po ako nagstay sa kanyang condominium. Yes, pumunta ako sa kanyang condominium. Pero mga kababayan, bumisita lang ako kasi nagluto siya. Inimbitahan niya ako, ate, nagluto ako, masarap ako maglaing. So pinuntahan ko siya. Hindi po ako nagsabi sa kanya na, Abel, pakainin mo naman ako sa bahay niyo. No! Hindi po ako patay gutom na katulad niya na nanglilimahid bago siya nakakamkam ng project sa kay Kuting. Inimbita niya ako, si Joe at yung Kyle nandoon. So kumain po ako, yes, nag-vlog pa kami doon. Hindi ko idinana yan dahil naka-live ako. Pero hindi po ako tumira sa kanya. Nasa liwas sa sinasabi niya, dito sabi niya, palangga ko sa press con. So napakasinungaling ng gagong ito. Okay, ngayon, $2 million defamation case. Tignan natin, ka-counter kita. Okay, so tinag kasi ako ng SMNI about this. So, itong kaso na ito, I don't know kung talagang naka-file ito, kasi mga palangga, ang ginagamit nilang address dito, yung old address na kung saan doon ako tumira noong ako ay bago pa lang sa Amerika. Nag-upgrade na ang buhay ni palangga nyo. Okay? Nag-upgrade na ng bonggang-bongga. Nag-upgrade tayo dahil sa pagsisikap, hindi pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, sabi niya dito, sabi dun sa complaint na binigay sa akin tinag sa akin ng SMNI, mga kababayan. Okay, ito. Okay, ang sabi dito ay what? Summons in a civil action. Okay, a lawsuit has been filed against you. Within 21 days after service this summon, okay, sabi niya dito, or 60 days if you are in the United States, ano sabi niya?
United States agency or an officer employee, walang kwenta, ito na lang. Ang basahin natin dito, request for relief. So, naghihingi siya ng number 1, an award of damages, okay, to plaintiff against the defendant. How much ang hinihingi niya? $2 million. Kung mapapatunayan niya, okay, mapapatunayan niya na ako ay nag-defame sa kanya, nagsinungaling. Sa pagsabi mo palang, Abel, na ako ay nagstay, okay? Nagstay sa bahay mo, sa kondo mo, ikaw ang sinungaling. Yung una, na sinasabi mo ako nag-reach out sa'yo at binibigyan mo ako ng libre, sinungaling ka. Dahil kapapakita ko pa lang ng mga ebidensyang nagbabayad kami sa'yo doon sa mga pinadala mong mga jacket. But yes, yung mga gown-gown na binigay mo, hindi ko hiningi sa'yo yon. Ikaw ang may gusto nun. Hindi ako nanghihingi dahil kaya kong bumili ng damit. Actually, 3 closet ang damit ko. Okay? Ayokong i-let go dahil lahat gusto ko. Okay, so ngayon mga kababayan. Okay, sabi niya dito kasi nungalingan, sabi ni Palangga, alright, ito daw. Number 1 yung ni-raise. Okay? So ngayon, dito sa tinagda ko ng SMNI, wala po ako natatanggap na summon. Kasi nga, hindi niya alam kung ano ang address ko. Kaya kailangan natin sila pahirapan. Okay, ng bonggang-bongga. So ngayon, maghirap sila. Okay? So ngayon, ang number 1 na ni-raise niya ay ang tungkol sa Rolex. Ikaw, nuknukan ka ng sinungaling. At, sige, bago pa po itong kaso na sinasabi, nagpa-press con pa daw dyan sila, sinabi na po ito sa akin ng mga bakling na popondohan siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Sino ang nasa likod niyan? Si Lisa. Anong kakayahan ni Abel? Ibobo yan. Puro nga tanga at kulang sa kaisipan. Okay? Binoboljak nga yan ng mga designer dahil walang laman ang utak ni Abel. Yes, nag-design siya ng ganyan, pero walang laman ang utak mo. Bobito ka. Alright? So, ano sabi mo tungkol sa Rolex? Sinasabi ito sa akin, ng mga designers din, ng mga kapaligid kay Lisa Smugs, napupondohan daw si Abel ni Lisa. Kaya ito pong lahat ng ito ay kagagawan ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Kaya siya malakas, kasabwat siguro, I don't know, yung mga abogado, yung mga pulpol, bring it on, darling. Yan ay mga utusan ni Lisa Smugs para tulungan si Abel para sindakin o i-defame si Maharlika. So, ibig sabihin, lahat sila nagtutulong-tulong na ay panalo ulit tayo. Again, this is a hatchet job, demolition job to defame me because my credibility is mataas ng bonggang-bongga. So ngayon, Abel, tungkol sa Rolex. Ganito po ang kwento sa Rolex. Pumunta ka dito, may dadadala kang cash. Okay? Anong ginawa mo sa dadadala mong cash? Iniwan mo dito sa kaibigan mo. Ano ang sabi mo sa kaibigan mo? I-deposito sa'yo. Yung mga nakasama natin doon noong November na nag-dinner tayo sa Castaway. Pinakita ko na sa inyo in the past yung mga picture na yon. Sa Castaway, inuutusan mo na yung pera mong daladalang cash na bawal sa immigration law, di ba, na nagdadala ka ng more than $10,000, okay? Pinatransfer mo sa kaibigan mo sa New York at ipinagyayabang mo na bibili ka ng Rolex kasi iba-bribe mo kay Sandro Marcos. At hanggang ngayon, paninindigan ko yan. Dahil inamin mo mismo yan sa text message mo. Ipapakita ko ba yung text message ngayon? Hindi. Kasi pangsampal ko sa'yo pag nagkita tayo sa courtroom. Okay? Pasok ko kayong lahat ng bonggang-bongga. Kasi never ever kang mananalo sa iyong defamation case. Kasi sinungaling ka. Totoo, based sa iyong statement, may dala kang cash mula sa Pilipinas, galing sa panggagancho mong scammer ka, at bumili ka ng Rolex sa New York. Tapos, binitbit mo papuntang Pilipinas. Diba? At that's number 1 Rolex.
Naalala niyo po, sinabi ko sa inyo nung umuwi ako, I have to look kung, teka muna. Yeah, yung uling uwi ko nung inauguration. Binili kita at kaya ko rin magpakita ng evidence ng 2 Gucci na sapatos. Okay? Ginamit ko rin ang credit card ko. Bakit ka nagpabili ng 2 Gucci na sapatos? Para i-bribe mo kay Jay na makeup artist ni Lisa Ahas. Ano ba naman, hindi ko kilala yung mga tao sa likod ni Lisa. Binribe mo, binigay mo sa kanya dun sa kondo. Hindi ko na lang maalala kasi madaling araw yon. At kasama ko yung assistant, si Klang Klang, at yung brother-in-law na si Felix. Okay? Anong ginawa nila? Sinundo nila ako sa hotel. Sinundo ako nila sa Shangri-La at dahil kinuha mo ang 2 Gucci shoes at kasama pa ako sa paghatid doon sa kondo ni Jay. I forgot Jay, hindi ko lang ang apelyido niya, na makeup artist ni Lisa. Kaya wag kang sinungaling. I can prove that sa court dahil meron akong resibo na 2 credit card pa nga ang ginamit ko dahil more or less, kung di ako nagkakamali, $2,000, $3,000. Imagine mo yung pang-iistorbo mo sa akin, hindi ka tamahindian. Pero dahil may limit ang card ko, di ba may limit yon? I think yung isa 3,000, ganon. 2 card ang ginamit ko pa doon, mga palangga. So yaan si Abel, sanay magbayad ng bribe, ng suhol sa mga tao nakadikit sa kahit kanino mang politiko katulad ni Lisa Smugs. Binayaran niya si Jay ng binribe niya ng 2 Gucci shoes. Kahit tumambling-tumbling ako, personal knowledge ko yan, first-hand information, and I was there. Kaya ikaw, itong Rolex na to na sinasabi mo ng abogado mo, pare-pareho kayong sinungaling. That's number 1 na ni-raise nila. Na binribe, binayad kay Sandro Marcos. Number 2, yung sinasabi nyo sa inyong, hindi ko kasi nabasa yung buo dahil wala naman ako natanggap, mga palangga, na tungkol naman sa pangangamkam niya sa DSWD at dito sa tawag dito sa DPWH. Abel, wag kang sinungaling. Ikaw mismo, okay? Ikaw mismo ang nagkwento sa akin. Sa mga text mo pa at even mga voice. Pero mga kababayan, gusto kong patunayan ito sa message na ito na pinagbubura na ni Abel ang kanyang message sa akin. So sino ngayon ang guilty? Abel Bacudio. Okay? Ito. Wala na. Burado na. Ayan. Ano ba to? Abel. Ito ba yun? Ito. Added, wala na, binura na ng hinayopak. Wala na siyang mga message. Nung nakaraan, meron pa to, Wala na, burado na, mga palangga. Okay? Wala na pala ako may papakita. Okay? Wala na. So, ayan, wala na. Ang kapating sa akin, wala na. Paano nangyari yun? Okay? Tingnan natin, Baka Abel in LA. Okay, Abel, ito. Abel. Encrypted. Ito, Abel. Okay? 2 pa. Wala na. Ano paano yan? Nakaraan, dito pa yun, di ba? End-to-end encrypted. So, binago niya na. Dahil siyang may author nito, wala na palangga, wala na ako maipakita. Okay? But anyway, nasa akin ang truth. Okay? So, pinagbubura niya na. Ibig sabihin, signs of being guilty. Okay, so yung DSWD, anong sabi mo sa akin, ninyong kapatid ni JJ? Na tigilan ko si Lisa, wag naman ate, kasi may 6 years lang si Lisa, ate. Anong sabi mo sa akin, ate? Sure na to. Natutulungan ako ni Pinky Romualdez sa DSWD, makakuha ng contract. Atin to, ganito, ganyan, para sa bayan. Ulol! Ano ang oral defamation doon? Ano ang slanderous doon? Baka hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng slander. Okay? So, ikaw mismo ang nagkwento sa akin. Kung ako ay masamang tao lang at may masama akong intensyon, lahat sana ng mga audio mo ay pinagre-record ko. Pero hindi ako ganon. But anyway, I can prove to court. Okay? Mapapatunayan ko na nuknukan ka ng sinungaling. Di ba? So, yun po yung tungkol sa DSW na kumamkam ka. Okay? Hindi ko nasasabihin na iba po kung bala kung paano mo tinanggap ang pera. Okay? Ang bayaran ninyo.
Okay? Paano mo kinuha sa bangko and everything? Okay, dinidefame kita naaapektuhan, kayo ni Lisa ang may punot dulong ito. Ano pa yung isang issue niya? Okay? Yung tumira sa kanya, nasagot ko na yun, di ba? Ano yung isang issue niya? Tungkol sa passport. Ito, Rolex passport. Okay. Passport. Si Lisa, fixer yan. Di ba, pumunta ka dito, Abel, December 1 or 2. Yun po yung pinarecord niya ako ng greetings kay Liza na pinalabas nila noon na December of 2023 ko ginawa, pero December 2022. Kasi gusto ni Abel, magbati kami ni Lisa Smugs para tuloy-tuloy yung kanyang pakikinabang o whatsoever or ginagamit siya ni Lisa para gurgurin ako o whatsoever dahil siya din ang nagsabi sa akin, si Abel, na umuwi ako ng Pilipinas dahil sasurpresahin namin si Lisa. Sasagutin daw ng lahat, bahala na sila lahat-lahat, pero alam ko, gugurgurin nila ako. Dahil simula pa lang na, nung August of 2022 ay nagsalita na ako. Let's talk about passport. Okay, ulitin ko ulit, mga kababayan. Yung passport ng pamilya ni Abel, yung anak ng ate niya, si JJ, si Felix. Paano ko to malalaman? Ikinuwento mo to sa akin, ulul ka pala eh. Nandito tayo sa bahay ng friend mo. Okay? Anong sabi mo sa akin? Ate, babalik ako sa Amerika, isama ko na sila JJ at saka si Jab. Ano ba yung pangalan ng anak niya? Ay, nakapamangkin niya, si Abjab ayun. At si Felix, ganun-ganun, yung papunta kami, di ba? Magkikita tayo, ganyan-ganyan. Ngayon, anong sabi mo sa akin? December 6 or 7, nung umuwi ka ng Pilipinas, nung pinarinig mo yung video greetings ko kay Liza. Di ba? Na-vlog ko yon mga palangga. Ang sabi mo, pinakita mo kay Lisa. Nung pinakita mo kay Lisa, ano sabi ni Lisa sa'yo? Nagtatampo ako. Yan ang exactly mong sinabi, nagtatampo ako. Yun lang ang reaction ni Lisa. So ano ang sabi mo sa akin? First hand. Ate, inutusan ako ni JJ habang nagpa-party-party, pumasok si Lisa sa CR. Ano sabi sa'yo ni JJ? Abel, sundan mo na si Lisa. Kausapin mo na tungkol sa passport. Paano ko ito malalaman? Ikwento mo ito, tangina mo. Pumasok si Lisa, papunta sa CR, hinarangan mo siya. Para anong sabi mo? Kausapin si Lisa na tulungan ka i-fix ang passport ng pamilya mo. Passport Schengen and US visa. Okay? Yung mag-asawa at yung pamangkin mo. Kinuwento mo sa akin yan. Julul. So ngayon, wag kang sinungaling. At sige, akala mo ikaw lang mag-file ng case? Magkano case mo sa akin? 2 million? I will talk to my lawyer if I can countercharge $1 billion. Imagine yung mga palangga, hindi pa kontento si Lisa Ahas, Araneta Smugs sa pera ng bilyon-bilyon, magkasabwat pa sila ni Abel. Para what? Para pagkaperahan ako. Well, ako ang magkakapera dito. Tignan natin. Diba? Bring it on. So again, mga kababayan, ito po ay Temo, Katrina Ponce, Abel Bacudio, may isa pang bakla sila na inuutusan ni Lisa na magpa-file ng case against. Bakit di pa kayo nagsabay? Di ba? Bakit di pa kayo nagsabay-sabay para sabay-sabay na natin to, itodo na natin. Imagine mo, si Taerna, yan ang unang-una binayaran ni Lisa. Lahat, ang PCO, ayan, si Mel Robles. Di ba? Lahat sila, ano ang sinisimbolize nito? Ano ang impact nito sa taong bayan? Ibig sabihin, panalo tayo mga palangga. Okay? Money laundering case mo dyan, langga, sabi ni Jack Spider. Bahala na abogado dyan, palangga. I'm not gonna discuss about legality because I'm not a lawyer, pero ang dinidiscuss ko lang dito kung ano yung mga pinag-usapan namin at mismo tungkol sa Rolex, may ebidensya tayo dyan. May paper trail yan. Sa passport, personal na ikinuwento niya. Kung pwede nga ma-retrieve yung mga information, we'll see kung anong mangyayari dito, mga palangga. Tapos ngayon, itong sa DPWH, sinabi niya mismo sa akin yan ng kapatid niya na magninegosyo sila. Kikita sila, negosyong what? Negosyong pangangamkam. Negosyong kasabwat si Sandro. Kaya nga ulit-ulitin ko, si Sandro, si Lisa lahat ang may nagpe-finance kay Abel. Dahil yan ang nakarating sa akin information na pinagmamalaki ni Abel sa community ng mga showbiz at mga bakling na tutulungan daw siya ni Lisa para kasuhan ako. See this, mga kababayan? Pera ninyo. Pinambayad yan sa mga lawyer na yan at pinupush na para patahimikin ako
o para takutin ako? Again, Abel, magkita tayo sa court. Kaya mo mag-English ng diretso? Baka is-is ka lang doon. What is kasi may ati is-is, baka mag-ganon-ganon ka lang doon. Okay? Patunayan mong magaling ka, ha? Magaling ka magsisinungaling. Oo, maghumarap ka. Huwag ka mag-is kasi, you know naman kasi is, puki ng... Okay. O, tama to. Ang sinabi pa dito, ate, dinala ka daw niya sa Tagaytay kasi religious daw yung family niya, sabi nung palangga ka. Oo. Alam niyo ba, dinala niya ako sa Tagaytay. Pinamit niya ako sa kapatid niya. Ano, dalawa kami. Dalawa kami ni Joe. Okay? Una niya, pinadala ako sa simbahan. Actually, ito ko lang sasabihin, kinikilabutan ako. Itong mga taong ito, ginagamit ang Diyos. Padasal-dasal tayo doon, Abel, pero demonyo ka. Diba? Isinusuka kayo ni Lord. Dapat magdasal kayo sa demonyo. Puro pangangamkam ang ginagawa ninyo. Diba? Anong ginawa mo? Binentahan mo pa nga yung kaibigan ko ng, may binigay pa siya sa akin ng mga bag-bag, mga palangga. Parang shell-shell. Binenta niya ng what? Binenta mo sa kaibigan ko ng, kung di ako nagkakamali, 80,000, yung shell na bag. Magkano lang yun? Ginugil namin, wala pang 10,000. 5,000 lang yata, binenta mo ng 80,000. Ang kapal na mukha mo, bibenta ka ng 100,000, nagkaroon ka ng pera because of my promotion. Nahiya lang yung kaibigan ko sa akin. Bumili sa'yo ng putang inang shell bag na yon, yung shell na bag, wala kasi ako sa, sa circulation. 80,000 o 70, basta more or less mga ganun pa, 70,000. Tapos yung damit, binibenta niya ng 150 ba yon? Basta tinawaran ko lang kasi awang-awa ako sa kaibigan ko. Hanggang ngayon nga, nasa bahay eh. You know what I mean? Nasa bahay yung damit na yun, iniwan. Kapal na mukha mo, overpricing kang hinayupak ka, wala kang pinapatos. Kaya nga nahiya ako sa kaibigan ko, tapos kaibigan kita, kaya tumawad ako sa'yo, ako na mismo. Hindi nga ako inutusan ng kaibigan ko, ako na ang hiyang-hiya. Dahil tutulungan kitang magdegosyo, pero ang patong mo 1,000%, I will ask my friend kung pwede kong sunugin live yung mga damit. Okay? Pero sayang, binayaran ko yun. Okay, ano pa ang sabi ng hinayupak niya? Okay? Ito, maganda to. So may nagtanong daw doon ng mga dugyot, ang sabi, mga audience sila, mga dugyot, na makukulong ba si Maharlika? Ang sabi ng lawyer niya, kasi my client instructed me na wag daw ikulong si Maharlika. Hoy, abogadong pulpol. Okay? Kung abogado ka, ang libel case sa Amerika, walang kulong. Damages, yes. Pero sisiguraduhin ko kayo na kayo ang magbabayad ng damages. Doon pa lang, pulpul na ang abogado mo. Hindi alam ang batas sa Amerika. I don't know ba kung sino yung mga hinar nyo dyan whatsoever, pero hindi dahil ayaw akong ipakulong ni Abel. Hindi lang ayaw ako ipakulong, gusto nga ako pagurgur ng mga yan ni Lisa. Wala pong kulong ang libel case sa Amerika because it's under civil case. Kung ikaw pulpul na abogado, wag mong linlangin ang taong bayan. Kasi, sabi niya, kasi my client instructed me na wag na lang ikulong. Putang ina! Waka nang ina! Si Abel lang magsabi kung ikulong ako o hindi. Ano kayo? Kayo ang batas? Mga gago? Ay, giatay, nakakatawa talaga yung mga lawyer, mga buwaka ng ina, mga bano! Mga bano, mga yawa. Okay, ito na mga kababayan. Ano ba mga sinasabi ng hitad? Okay? Sabi niya, may nagtanong sa kanya kung may clothing line ba siya. Okay. Wala daw siyang clothing line, wala daw siyang time. Huwag ka sinungaling. Ulitin ko ulit, dito sa Amerika. Dito sa Amerika. Tinatanong siya doon kung may clothing line sa Amerika. Ulitin ko ulit, may witness tayo. Huwag ko na lang banggitin. Pero banggitin na rin kaya natin. Wag na, baka madrag yung pangalan nila. Nasa tama, Okay, inutusan mo akong utuin si Alice Eduardo. Na kausapin si Alice Eduardo, na sabihin mo ate, kausapin mo si Alice Eduardo na magtayo siya ng boutique para sa'yo dito sa Beverly Hills, sa Amerika, at gagawin mo ako manager. Ano sinasabi ko na gano'n sa kanya, sa'yo? Ikaw na, ganyan-ganyan, ikaw naman, kaibigan mo naman yan. Pero never ever po ako nagpabudol kay Abel at never ever kong binanggit kay Alice Eduardo yon dahil hindi naman kami sobrang close ni Alice Eduardo. The first time ko palang imagine, first meeting, ilang beses lang ba kami nag-meet ni Alice? Dalawa, nung inauguration at nung inimbita ko ni Alice sa bahay nila. Tapos utusan mo kung hayop ka para gamitin si Eduardo.
para mag-ano ka, nagpatayo ka ng butik dito. Na-witness yun doon, nasa Quezon City tayo. Kausap. Okay, gusto mo pa akong gamitin? Gusto mong gamitin si Alice? Sinungaling ka, pinupush mo ko, tinatawagan mo ko araw-araw. Ate, nasabi mo na ba kay ate nanuts ka? Mamus ka? Ano ba tawag mo kay Alice? Nanus ka, something like that. Sabi ko na gano'n. Anong sabi ko sa'yo? Sabi ko, hindi pa eh. Ganyan. Kasi hindi kita susundin. Ano naman tingin ni Alice Eduardo sa akin? Diba? Hindi pa nga niya ako kilala ng gusto. Hingin na ako ng pabor para sa'yo. Ano ka? Julul? Ayan, Miss Alice Eduardo. Okay? Hindi ko pa nga naikukwento kung paano mo siraan si Alice Eduardo sa akin. Na ang yaman ni Alice Eduardo ay galing sa kung kani-kanino. Okay? So yan po ang mga kwento niya sa akin. Huwag na lang natin i-drag yung mga pangalan. Diba? Unless nga, sabi ko ng ganon, kung hinihingi ng pagkakataon, ikaw, sinungaling ka, Abel, sinisiraan mo. Ikaw rin ang nagsabi sa akin na si Lagdameo, si Anton, ay kaklase ni Marcos na nagpupulboron. Ikaw ang nagkwento sa akin niyang ungas ka. Ikaw din ang nagkukwento na sinisiraan mo si Small Laude. Ang sabi mo nga si Small Laude, mahirap, wala namang pera si Small. Si Eduardo lang ang nagbibigay. Ano pa? yun. Imagine mo, pinakain tayo ni Alice, pinakain tayo ni Small, paglabas, siniraan mong gago ka. Yan, ganyan si Abel. Alam niya yun ng mga taga-showbiz. Ganon yan. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, pinakain kami doon, nagpunta kami ng 4 hanggang 10 o'clock. Pinakyat pa kami sa kwarto. Pinakyat pa ako ni Alice Eduardo sa kanyang bahay. Tinuro ko, nakita yung mga bonggang-bonggang bag. Tapos si Abel, sinira-siraan lang to niya yung mga kaibigan ginagamit niya. Ano pa? Ano pa sinasabi niya dito? Ayun, meron pa issue, pinabibili ka daw ni Maharlika ng pagkain. Hoy! Kaya kong kumain sa kahit anong, hindi naman sa pagyayabang mga palangga, kahit sa 5-star, 7-star hotel kung pagkain ng kaya kong bumili. Yes, totoo na dinadala niya ako ng pagkain, pero hindi po ako nagre-request na, wala kasi ako malamon, tapatay gutom ako, ganyan-ganyan. Siya po ang nagsasabi, ate, masarap ako maglaing, ganyan-ganyan. Yan ang mga laing na yan, na iniluluto niya, ginagamit niya sa mga politiko. Lutuan niya kunyari, pero ang intensyon niya, sumipsip para makakuha ng project, para makapandorobo. So ulitin ko, hindi ako nag-request para humingi ng pagkain sa kanya. Yes, dinadala niya ako ng pagkain. Yes, pumunta ako sa bahay niya, kumain ako, pero hindi ako nagstay for free. Okay? Ano ba sinabi ng hitad? Tingnan natin dito. Okay? Walang pambayad. Okay. Sabi niya, nalungkot daw siya. Tinawag ko daw siya BFF. Tanga. Alam mo BFF? Best fake friend. Katulad ni Lisa, ipagdasal na lang natin, ulol, kay demonyo ka nagdadasal, hindi kay sa totoong Diyos. Okay? Sabi niya pa dito palangga, ito very alarm. May naapektuhan kasi, hindi na lang katulad ng first family. Nakita niyo na, lumabas din sa kanya yung bunganga. Naapektuhan ng first family, kaya magkasabot sila ni Lisa para gastusan sa ni Lisa para sindakin ako. Hindi kayo magwawagi. Magsindakan tayo ng bonggang-bongga. Alright? 2 billion defamation case, I will countercharge. Ikaw lang ba marunong? Ulul kayo. Pagbulin ko kayong lahat, yung bituka ni Lisa, pagbulin ko. Alright. Meron pa doon posible bang matitake down ang YouTube channel? Tingnan mo mga bitter. Iti-take down nyo na yung Facebook ko, nabuhat daw, pati channel ko, ti-take down nyo lahat. Gawin nyo lahat. Gawin nyo lahat ang kahayupan nyo sa bansang ito. Dahil lalamunin kayo lahat ng karma. Okay? Ayan. Nasagot ko na to mga to. Ano pa ba yung mga hindi ko nasagot dito? Religious, okay? Ano pa? Nag-reach out, nasagot ko na to. Ayun, may nagtanong doon. Okay, may nagtanong doon na what? Ano sabi niya? Ano daw aral na may nagtanong na ano daw aral na maibibigay na nangyari sa kanya? 'Di ba kilala niyo ng pagkatao? Actually, yung sinabi mo, ako dapat 'yun. Kaya alam mo, sa dami ng mga pinalamon ko, okay? Yung mga inaccommodate ko na mga demonyo, kasama ka na doon. Okay? Mga demonyong inaccommodate ka at tinulungan ko. Sabi ko nga, may mga tao pala talaga na sa kabila ng itinulong mo,
wala ka masamang tinapay pero bababuyin ka pa rin. Alam niyo kung bakit ko tinira si Abel? Dahil ang instruction ko, ang advice ko sa kanya, Abel, magtahi ka lang na magtahi. Huwag ka sumama sa pagnanakaw ng pera. It just so happened na binride na si Sandro ng Rolex at nagkikipagsabuatan siya sa kay Pinky Romualdez. Ayan, idagdag mo yan, yung kaso mo, Pinky Romualdez. Alam mo, if I have time, halongkatin ko yung mga lumang video namin together with them, yung mga pangarap nila para kamkamin ang pera ng bayan, mga palangga. You know, marami ako yan sa dami ng laman ng aking cellphone. So mga palangga, ano ito? Ito po ay what? A testament how effective Maharlika is. Ganito po tayo ka-epektibo sa pamamagitan ng bunganga natin. Ito yung power natin. Kaya sila nagsama-sama para i-defame si Maharlika bilang isang political vlogger dahil ito po ay, again, hatchet job ni Liza Araneta Marcos. Kung si Abel nang na walang laman ng utok, hindi po niya kaya to kung walang power ni Liza para gawin ito. Ito po ay malicious. Okay? Verbal attack ng kanya mga lawyer galing sa akin dahil ang bawat atake ko hindi po ito malisyoso, factual. You cannot win, okay, a case, okay, mga palangga, a defamation case kung wala ang isa sa mga elementong ito, ang katotohanan. So you're not gonna win. Okay, unahan na kita because you are a FUCK liar. Alam mo na. So ano pa sinasabi mo? Ang sinasabi nito palangga sa anong ibig sabihin nito? Ulit, sabi ko, this is a badge of honor, a trophy, darling, that Maharlika is effective. Pakulong niya ako. Pakulong daw ako. Kalooy man ka mo. Kahit ubusin nyo ang pera ng bayan, hindi kayo magwawagi sa kasinungalingan. Because the only defense that I have here is the truth. And nothing but the truth. So help me God. Okay? Yung kasinungalingan nyo ni Liza, hindi kayo magwawagi. Kaya naman, nawiwindang ka, Abel. At nawiwindang ka, you're trying so hard para what? Dahil nalaman na ni Liza na ikaw mismo ang nagkwento sa akin, for sure, narinig ako ni Liza, ikaw bigaon, hinarang ka ni Abel, baka lasing ka nun, di mo na matandaan. Kasi naglaklak kayo ng alak eh. Yan ang sabi ni Abel sa akin. Bangag-bangag ka na nun eh. Hinarang ka ni Abel palabas ng CR para i-push o pakiusapan na ayusin o i-fix ang fraudulent act ninyong dalawa na bigyan ng passport, US visa and Schengen visa ang kanyang pamilya. At tatayuan ko yan sa korte, kahit saang korte, okay? Alam mo na, Liza, alam mo na, Lagdameo, na chinichismis ka ni Abel na ikaw ay bangag, ikaw ay polboron, magkaklase kayo. Nung una ayoko pa maniwala. Chinichismis ka niya doon kila, alam mo kung saan chinichismis mo yan, Abel? Doon kila Smolaude at kay Eduardo. Doon mo kumakain tayo ng pasta. Tsaka ang sarap ng kape ni Alice Eduardo. Doon niya po chinichismis na si Lagdameo. Yes, no less than Lagdameo na asawa ni Don Solueta na nag-a-addict. Addictos nagpupulboron. Ikaw ang nagkwento sa akin. At, itudo na natin, yung kaibigan mo doon sa Manila Pen, okay? Na pinakilala mo sa akin. Yun ang nagkwento sa akin, nagpakita ng picture na si Marcos Jr. may pinakita sa ating picture na nagpupulboron. Ngayon, gusto nyo todo natin? Labas natin? Ngayon mga palangga, ito ay maliwanag na orchestrated at planado ni Liza Ahas Araneta Marcos kasi ito po ay what? Gusto tayong sindakin. Diba? Look at General Macanas. Diba? Sinisindak ni Acorda. Iba din ang laban ni General Macanas. And I think, bigyan ko rin kayo ng update doon. And the intention of this, mga palangga, ay magpa-press con pa sila, mga dugyot. Anong intention nito? Para itumba ko. Hindi man nanalo to palangga. Mga bano, mga lawyer nga niya, mga bano. Hindi daw, sabi daw ng kliyente nila, huwag daw ipakulong ganun. Kliyente mo magsasabi, unang-una, kung ano ang parusa na ipapataw, kung ano man, kung maging manalo man kayo sa kaso ninyo, which is hindi kayo mananalo, yun ang susundin, hindi kayo mga julol. Mga julol, mga buwaka ng inang to.
Ano pa to? Dahil nga si Lisa Smugs, ang motibo niya ay takutin ako dahil hindi siya makafile ng case against me dahil sasampanin ko siya ng ebidensya, mga palangga. Gumagamit si Lisa ng mga tao. Ito na nga eh. Sabi ko nga si Glenn Chong nga nasa Pilipinas, hindi makasukasuhan eh. Kasi the-drug siya ni Glenn Chong sa hukay. Kaya drug siya ni Glenn Chong against Smartmatic, mga palangga. So ano pa mga anuhan dito? I think nasabi ko na lahat, no? So bring it on, okay? Abangan niyo, at least meron tayong meron kayong aabangan. Merong vlog yung mga dugyots kasi laman ng vlog nila kundi ako, 'di ba? At least nakaka-contribute ako sa ekonomiya ng Pilipinas. Kumikita sila ng pera because of my name, may bunganga, 'di ba? So si Abel pala yung puting snake, has Jawa, no? Hindi siya, baby snake siya or snakelet. Okay. Kasi ano siya ni Lisa Smugs. Tao. Do you think matatakot si Maharlika, mga darling? Tingnan yung mukha ko, walang salamin. Ha? Pawis-pawis, ha? Abel. Hoy. Okay? Sige. Iabang ka? Abangan kita sa US court, ha? Abangan kita. Putangin niyo. Abangan ko. Yung mga lawyer nyo, nagpa-practice ba yan dito? May lisensya ba yan dito sa Amerika? I'm not gonna... use X. Meron ako palang Justina Malem. Meron akong X, meron akong Twitter. Okay? May comment pa kayo diyan? Ganda, sabi ni Erica. Ayun, mga sinungaling. Alam mo, nakakaloka. Alam mo, number 1, yung nagstay daw ako sa bahay niya. Oh my goodness. Tapos, 4 lang daw na ibenta ko. Nakita niyo naman yung record sa Sendwave. Yung mga pinadala sa kanya. Doon pa lang, utangay na, magtago ka na sa kipay ni Lisa, mag-shoot ka na doon, bakla. Okay, Martin, taga Mindanao. Na-vlog ko na yon, mga palangga. At ikaw, mag-rally na ba kami, Ma'am Shi? Sabi ni Josh. Pag dumating na yung time na yan, nandito na ang mga dugyot, sabi ni Rayster. Hayaan mo na, bayad ni Lisa yan. Bayad mo na, magkapera yung mga yan. Kung walang Maharlika, walang manonood sa vlog nila. Tingnan mo, the moment na ilagay ang pangalan ko, kahit pa paano nagpipick up sila. You know what I mean? But here in my channel, you're here because of the truth. Dahil tayo ay lumalaban sa kasinungalingan nila. Don't worry, darling. We will, mananalo tayo sa case. Ika-counter ko to, hingi 2 million. I will talk to my lawyer if we can countercharge $1 billion. Baka eto na ang panahon na maging mayaman ako. Siguro, i-ready mo na yung 1 billion, ha? Pero, galing kay Lisa Smugs. $1 billion. Magkano gusto niyo? 1 billion, 2 billion? Kayo magbigay ng presyo. Go. Magkano presyo na gusto niyo? Mga palangga. Kasi kasama, imagine if you're gonna win the case, you're gonna have money. Okay, yung mga palangga ko. Bibigyan ko kayo ng pera, promise. If we will, 2 billion daw. Sabi ni Solid Marlican ako. Yung isa 5 billion. Tignan natin. Tanong muna tayo sa lawyer kung magkano yung counter charge. Diba? Alamin muna natin kasi wala ako natatanggap na mga record. Tinag lang ako ng summon kasi gumamit sila ng mga address kong luma. Hindi nila alam, nakatira na ako sa Beverly Hills Mansion. Charing! Charing ding dong! Baka maniwala sila, no? Trillion na raw, sabi ni Chini. Ay, nako, $1 billion. Yes, if I'm gonna, 2 billion daw bahala na yan si abogado na lang. Malaman natin yung isa, si Adonis, 1 trillion daw. Nako, excited na ito mahinang balato, mga hitad. 3 billion. Ay, nako. So, excited na kayo manalo tayo sa case? Anyway, ganito lang yung mga palangga. Hindi mananalo ang kasinungalingan. At lalaban si Maharlika with all your help. Okay? Kasama kayo sa laban na ito. Gusto niyong pumusta? Magkano? 3 billion? Okay. We'll fight. Diba? Bring it on. Okay? Nakakatawa naman to mga to. Diyos ko po, masyado kayong pikunin. Ako lang to. Lahat kayo pinagtutulungan niyo ako. Tangay na. Kumbaga kung may power lang to yung bunganga ako, patay na kayong lahat. Diba? Baka, Imagine mo, Enrile. Diba? Ang dami pa nila dyan eh. Lahat kayo mag-file na kayo ng case. Sabay-sabay nyo na. Para naman magkapera ako ng bonggang-bongga. At least ito, magkapera tayo, di ba mga palangga? At least nagbunga pala itong bunganga ako dito. Imagine mo, because of my voice, our voice, nagiging bilyonarya ako. Ay my God, magpapaparty ako, magpapalitsyon tayo talaga. I promise you. Okay? Lahat yan, ng mga palangga ako nagko-comment sa akin, pagtsatsagaan ko kayo. Lahat ng mga trolls, mag-comment na kayo na mabait, baka mabalatuhan kayo. Anyway.
Nakakatawa. Anyway, mga palangga, napakita ko naman sa inyo, but again, at the end of the day, we will fight against these evil people. Okay? Hindi po magwawagi ang kasinungalingan. Hindi hawak ni Lisa ang korte dito. Okay? Hindi niya mababasbasan ang Department of Justice. Hindi nila mababasbasan. Lalaban tayo ng parehas at hindi po mananalo ang isang defamation case kung wala ang isang elementong yon. Okay? Ang katotohanan sa side niya. Kaso na kay Maharlika ang katotohanan, then loser ya mga yan. Anyway, this is your fair lady Maharlika. Bring it on, Liza. Pagbuhulin ko ang inyong kipay at ang bituka ni Havel. Bye. Nambalato na si Palangga, oh.